Ang ating unang paksa, ayan, na si General Torre, kaninang umaga, siya po ay nanumpa na. Ewan ko kung ano sinumpaan yan. Pero nanumpa na siya kanina at sana napanood nyo, mga kapatid, yung speech ni President Bongbong Marcos na ang kanya daw, kumbaga, ang qualities daw na meron si General Torre ay yung regards, mataas na regard daw sa sa human rights. Wow. Pagpapatupad daw ng batas. Wow. Oo, at kumbaga, pagbabalik ng dignidad o paglaban sa dignidad ng mga Pilipino. Anong masasabi niyo dyan, Banat Bay? Wala. Sa tingin ko, ito lang naman yun. Talagang reward lang yan. Reward doon sa mga kalokohang ginawa niya sa Pangulong Duterte at siyempre kay Pastor Kibuloy. At alam niyo naman yung ganyang klaseng style ni BBM, talagang pambubudo lang yan sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi nga, yung sinasabi niya ay iba lagi doon sa mga nangyari. Sinasabi niya na yung sinunod daw ni Torre yung batas na ganyan, hindi naman, layo. As a matter of fact, hindi lang po mga Duterte supporter nagsasabi na, kahit nga yung si Jinggoy. Yes. Diba? Sinabi nga ni Jinggoy, kalyado nila yan It's not a good choice, sabi niya. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganteng PNP chief. Ang sakit. Baka, hindi lang arugante, bastos. Diba? Talaga napaka-bastos. Dapat naman kasi, maging halimbawa siya ng, alam mo yun, being professional. I mean, kung kailangan mo sumunod sa utos, maging professional, hindi yung, atakin ko yan. Parang, ang bastos-bastos. Parang itong gobyerno to, ang babastos, nagsimula yan kay Claire, bastos sumagot. Etong si Torre, bastos din sumagot. Di ba? Medyo, pattern na po ba yung kabastusan? Actually, hindi pala nagsimula kay Claire yan. Nagsimula yan kay Gadun. Di ba? Yung mga kabastusan ganyan sagutan. Grabe, no? Oo, nambabalahura lang ng mga Duterte supporter yon, mga partner. Magkano sinusweldo ng isang taon? Laki, no? Grabe yun. Magkano sinusweldo isang taon? Taxpayers money? 4 million natin. 4.6 million ba? Yung sweldo? Grabe. Di ba? Si Hilary Gadon. Oo, ganun kalaki ang Bobo lang yung sinasabi. Oo, walang ibang sinasabi yun, kundi bobo ang mga DDS. Laos ng mga DDS. Mantakin mo, sumusweldo ng ganyan. Kaya nga, doon din ako nagtataka, anong poverty alleviation plans ang kanyang, naibigay na. Niya, naiahon niya sa hirap. Diba? 4.6 yun Diba? Hindi niya kikitain yun meron ba siyang Meron ba siyang kasong matindi? Meron ba siyang hinahawakan? Wala nga, disbarred siya diba? Hindi niya kikitain yung 4.6 million a year. Naiahon niya sa kaya pala niya sinabi na na, di ba parang sinabi niya na okay lang ma-disbar, at least secretary siya. Yung pala ang ibig sabihin nun. Di ba? Babalik tayo kay General Torre, Master Judea. Napanood daw ni Master Judea yung isa sa kanyang mga question and answer portions with yung press corps. Anong sabi? Parang ginagawang katatawanan. Ginamit niyang reference yung 16-day siege at saka yung heartbeat at mukhang ginagawang katatawanan ito ng ating bagong PNP chief. Anong balita yan, Master Judea? Sa akin, unang-una, hindi ko nga maintindihan kung anong achievement yung nagawa ni General Torre, kung bakit siya binigyan ng ganyang pagkilala ng ating presidente, ni Bongbong Marcos Jr. Na unang-una, itong mga ginawa niya ay labag sa batas. Hindi lang po tayo hindi lang siguro file ng formal complaint kasi wala namang mangyayari. Hawak nila yung batas. Pero ang nakakalungkot pa dito, marami pong nasaktan, marami pong na-trauma doon sa KOJC scenes na para bagang ginagawa pa niyang katatawanan at nagtatawanan sila kanina kasama ng mga reporter at mismong si General Torre ginamit niyang parang joke itong 16-day siege at yung heartbeat detector na sa totoo lang General Torre wala namang kwenta yung heartbeat detector mo tsaka yung 16-day siege ninyo. Kasi unang-una, hindi mo naman nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy ay sumuko. So, ibig sabihin, wala kang achievements doon. Ang achievements mo lang doon, yung maraming nasaktan na tao, ewan ko kung achievement ang tawag mo doon,
At isa pa, achievement din ba yung pag-kidnap nyo kay Pangulong Duterte? Na unang-una, dalawa pinag-uusapan natin dito doon kay Pangulong Duterte. Dalawang batas pinag-uusapan natin, batas ng ICC at batas ng Pilipinas. At pareho yung sinasabi na dadalhin muna sa lokal na korte. Pero ginawa niyong achievement. So that's not an achievement for me. At tama, sinabi ni Banat Bay kanina, na reward itong pagkakalagay mo dyan. In a sense, partner, achievement yan para sa kanya. Di ba? Kasi nagbunga naman yung kanyang kademonyuhan eh. Di ba, Coach Oli, may dalagdag ka? Pero idagdag ko yung alam nyo yung tao pagka tinatawanan ng isang bagay, defense mechanism yan. Halimbawa, si Bongbong, ano masasabi mo na tinawag ka ni PRRD na bangag? Fentanyl. Di ba? Pansinin nyo si Marcos, lahat nung aatakihin siya at hindi niya kayang depensahan ang sarili niya, magsisimula siya sa tawa and then, why should I? Bakit ko gagawin yan? Puro ganon. Kasi nga, nakakahiya eh. Alam ni Torre, nakakahiya yung ginawa niyang paghuhukay doon, tapos wala silang nakita. He's a big failure. Kaya nga, nag-iisip na yan nung time na yon. Alam niyang wala doon si Pastor, alam niyang wala rin siya mahuhukay na ginto, nag-iisip na siya ng to save face eh. So napahiya siya ron. Alam mo, sa totoo, sa pulis, nagmukha silang tanga. Etong si Torre. Alam natin niya, dahil even yung mga uniform men, ang binoto, isipin mo, Duterte. That is so overwhelming. Napahiya si Torre. Ano niya? He's just like Marcos. Tatawanan. Insecure. Ganyan ang tao, insecure. Defense mech. So, ibig sabihin din, madugtungan natin yung ang binoto ng MUP Duterte. Ibig sabihin, ayaw ng military men in uniform sa mga kandidato ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, ayaw nila kay Torre. Ayaw din nila kay At ayaw din nila kay Marcos, di ba? Kasi bali-balita, diyan daw sa Krame, may nagja-jogging daw yan. Wala daw sumasabay. As in, hindi daw pinapansin. Ewan natin kung talagang ito ba si Pangulong Marcos ay sumusunod ba siya doon sa pulso talaga ng taong bayan. Kasi kung titingnan mo pulso ng taong bayan, makikita mo doon pa nga lang sa media and mga kapulisan, hindi na binoto yung kanyang mga kandidato. So it means, itong ginagawa ni General Torre at ginawa ni General Torre sa Pilipinas, pati kay Pangulong Duterte, ayaw ng Pilipino. Di ba, Jay? Tsaka dun sa ni Torre, bukod sa hindi bagay sa kanyang uniform niya kasi kulay puti, lito na lito yung pagiging uling niya. Siya yung siya talaga yung nagmulat na naman. Kasi nung panahon ni PRRD, Senator Bato, binago nila yung tingin ng kapulisan eh. Ng taong bayan sa kapulisan. Pero nung neto na, si Marcos na at si Torre, talagang si Torre mismo ang sumadaling salita, binastos niya ang buong kapulisan. Siya yung nagpapangit ulit ng imahe ng mga kapulisan. Lalong-lalo na yung ginawa niya sa kay OJC. At ngayon lang din ako na magiging achievement mo yung isang pangyayari na may 3 namatay at maraming mga nasaktan at isa pa, relihiyon yan. Kung hindi nga nagawa, yung mga Hapon nga, mga Kastilan, di nila nagawang bastusin ng mga relihiyon dito sa Pilipinas. Tapos itong Pangulo ng Pilipinas na dapat na hindi gumagawa ng mga ganyang bagay, siya pa yung nanguna at nakakuha pa siya ng isa niyang aso na itong si General Torre nga ngayon na isang PNP chief na, ganyan yung ginawa. So ako, para sa akin, hindi dapat. Mas may pa nga, sa totoo lang may mas deserve dyan sa pwesto ni General Torre na mas dihamak na mas magaling sa kanya. Tsaka, kung ang sukatan ng pagiging magaling pag alipusta lamang ng isang relihiyon na nananahimik lang, kalokohan yun. Hindi mo deserve na maging isang PNP chief or mataas na tungkulin sa kapulisan kung panggigipit lang sa kapwa mo Pilipino yung gagawin mo.
Tsaka hindi achievement yan para sa akin. Kasi isipin mo, 16 days kayo doon. Dapat nga naiinsulto ka eh. 16 days kayo nandun, 5,000 pulis, kasama mo araw at gabi, tapos sumuko sa ISAP. Insulto yun. Malaking insulto yun. Dapat tinitingnan niya pa nga yung ano doon eh. Yung angulo na yun. Teka muna. Parang may problema ata ako doon sa kabila. Diba? Pero Coach Oli, inaalmusal nito ang kahihiyan. Walang hiya itong taon to. Dahil sa totoo lang, kapag ka ikaw, binalasubas mo simbahan, demonyo ka na talaga. Wala ka ng hiya niyan. O itong mga ginawa niya dyan sa Davao, kakapalan na talaga ng pagmumukha. Sabi ko nga, kung ako siguro, kamag-anak nito, talagang kahihiya ko itong taong ito eh. Pero, paring RJ, isang pagpapakita ito ng kawalan ng sinseridad ni Pangulong Marcos doon sa reconciliation. Yung pakikipagbati niya sa mga Duterte. Kasi hinair mo eh. Itong si General Torre na nang abuso sa kanyang kapangyarihan para mapadala si Pangulong Duterte. So parang sabi nga, kidnapper ito. Hindi, pero ito nga Kidnap matindi dyan. May nagtanong dito, bakit wala nangyayari dyan kung ganyan? Kasi puro lang daw tayo ganito. Bakit hindi makulong yan? Tanong natin kay Senator Amy. Pwede. Hindi, siya naman ang dito bumibira sa Senado na tila nakalimutan na ata. Kasi mas busy na siya sa ibang bagay. Panalo na eh. Busy Pero na siya maging kahit hindi lang si Senator Amy, Senator Bato, we're calling Senator Bato kasi hindi pa rin tapos itong wala pang konklusyon yung kanyang hearing dyan sa KOJ Siege. So inaasahan natin na itong mga magigiting na mga senador natin ay talagang ipagpapatuloy nila yung kanilang mga investigasyon. Parang RJ. Oo, wag sana silang manahimik. Kasi alam niyo, napansin ko dito kay Torre, talagang nakuha niya na yung gusto niya eh. Parang wala na siyang pakialam kung anong mangyayari. Ngayon, akala natin nung 1 linggo, nakuha mo na yung gusto mo, magiging okay ka na. Kumbaga, gagawin mo na yung tama. Hindi eh. Kasi parang lumalagay na siya sa dulo na na kailangan ko maging PNP chief. Kasi ito yung pinakamataas na gustong mapuntahan ng isang pulis, tama, di ba? Pero ang nangyayari talaga, gagawin niya ang lahat, nakapunta na siya dyan. Tapos ngayon, akala natin na darating yung panahon na parang, okay, gagawin ko na yung tama dahil nga nandito na ako. Pero parang hindi, kasi yung mga sinasabi niya, yung mga salita niya, parang wala pa rin sa hulog. Hindi, mali naman kayo eh. Mali kayo. Tama naman yung pangalan eh. Yung kanyang posisyon. Oh. Chief of Police. Chief. Chief. Kasi chip siya. Oo, chief. Siya ang pinaka-chief na police eh. Tama. Di ba? Kaya tama yung Chief of Police. Kasi nga, yung style niya, napaka-unprofessional. So, Chief of Police, tama-tama yun. Iba lang yung spelling. Nakalimutan nyo. Yun ang talagang nakalagay doon eh. Chief of Police. Hindi lang natin napansin yung spelling. Pero mga partner, ang nakakatakot kasi dito, yung limited na kapangyarihan niya, ganon karaming kahayupan ang ginawa niya. Anong kaya niyang gawin na siya na ngayon ang calling the shots, ika nga? Sa tingin mo, Master Judea? Sa akin, ito, sana ginawa niya lang yung mga ginawa niya dati for the sake of getting the position. At sana this time, Boss D, mga partners, sana ituwid niya yung mga pagkakamali na nagawa niya. Kasi napansin ko for first time ito no? Maasa ka pa na matutuwid niya yun. Hindi, parang for first time ginawa niya First time in the history of the Philippine politics na pinapasok ng isang gobyerno ang isang sambahan. First time din in the Philippine history na nagkaroon ng PNPA na Chief of Police. Siya yun. At first time din sa history ng na-promote na PNP na pinagtawanan ng majority ng mga Pilipino. Tingnan mo, PTB, lahat ng post, puro tawa makikita mo. And aside from that, pinagtatawanan din siya si VP Sara. O hindi ba? Si
Senator-elect Marcoleta, meron ding patutsado sa kanya sa Dahig. No, may speech si ano Ang sabi? na ano nga daw na nakakahiya kasi ginawa pang PNP chief itong si General Torre. Akala daw nila yung kanyang pagpaparesign sa mga sa mga gabinete, akala nila maganda yung may dudulot, yung pala joke time lang. Kasi nga bukod sa hindi naman tinanggal yung mga key positions, yung mga economic team pinagstay mo samantalang bagsak ang ekonomiya, yung nag-disburse ng pera natin, in-stay mo pa din, samantalang nakita naman natin kung paano nila winawaldas yung pera ng taong bayan, di ba? So yung pahirap na si dating Senator Ralph Recto na kung ano-anong buwis ang gustong singilin sa taong bayan, naniningil ng mas malaking buwis pero wala naman tayo nakikitang pagbabago sa Pilipinas. Kaya yun, Hindi, pero alam mo, ito pa, bigla pang hinire to. Sabi nila, masyado lang naman daw tayong bias bilang mga Duterte supporter. Ako hindi. Kasi alam mo, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample, yung NBI director, hindi naman sa pagkukumpara ha. Yung NBI director, tauhan pa rin ni Marcos yan. Pero makikita mo yung professionalism niya, yung pagiging professional niya, kung paano niya approach ang tao, paano niya sabihan, kung paano sumusunod siya, pero very professional. Di ba? Hindi katulad nito ni Torre, napaka-unprofessional. Ng presidente yan, karapatan ng presidente kung sino i-appoint niya na police, na chief of police, pero yung sana professional man lang, di ba? I mean, bigla ko tuloy naisip ito si Marbil kahit papaano. Hindi katulad nito ni Torre na talagang sad-sad yung kachipan Di ba? Ito to. Pero ano yung sinasabi mo Kasi di ba, nahuli lang kamakailan si Arnie Teves. Pero nakita naman natin na hindi naman binabalahura ni NBI chief si Arnie Teves kahit na ang kaso ni Arnie Teves, grabe 12 counts of murder yan Matinding kaso yun. At saka pa ulit-ulit niya sinasabi na akusado pa. Ito si Torre talagang wala I mean, wala talaga. As in sa kanya, pugante ka na. At magpaliwanag ka na lang. Yan yung, di ba, kaya nga, alam nyo ba, kaya binago yung konstitusyon, kaya merong mga inayos dyan. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., ganyan Yung quotation na, sa presinto ka ng paliwanag. Di ba? Kaya yan yung kailangan yung nilinaw yung warrantless arrest Nilinaw yan sa batas. Kasi binabalik niya. Ngayon binabalik niya na parang hindi, magpaliwanag ka sa presinto. Mali ho yun. Ewan ko si Torre, kailangan siguro nitong pumasok sa sa law school Pasok ka kaya diyan sa kasi Maria? JMC. Diba? JMC. Anyway, mahilig ka naman pumasok diyan noon Tsaka ito, nagre-reflect ito kay, kay BBM. Kasi may kasabihan, di ba? The abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, yan ang inilalabas mo Ito Explain mo sa kanya. Mamaya, actually. Kasi si BBM, yung tingnan mo yung mga pinopromote niya, ina-assign niya, yung ibinalik niya, lahat yun tingnan mo, galing yun sa personalidad, sa karakter ni BBM. Anong nasa loob niya? Anong purpose niya? Anong goal niya? Tingnan mo silang lahat. They will all attack Duterte. Kaya kitang-kita mo, yung laman ng puso ni BBM talagang mahina siya. Alam niyang nagkalat si Torre, and yet, ginawa pang chief of police. Itong ang dalawang Remulla brothers, may problema dito sa di umanong kidnapping, tapos sila yung mga binalik, di ba? So, kita mo na, yung motibo ni BBM, wala talaga. Itong 3 years na to, wala silang gagawin dito kung hindi politikahan. Ang asar na lang, Para ibaba. Para lang ibagsak si BP Sara dito. Pero mga partner, may napapansin ako kay BBM ngayon magtatrabaho na siya. Tignan mo, pumunta doon sa Kamuning, sa tren. Tapos nag-speech siya doon ng kung ano-ano. Tapos meron pa siyang kanina yun sa yung station nila RTV. Big ticket project ba yun? Yung
makalibre yung tatlo nasasakay. Tuwing kailan lang ba yan pwede? Artificial Sunday lang tuwing ata weekend yun lang yata. Halos wala naman nasakit. Pag Sinong siraulo ang aalis pa ng linggo? Pagod ka na nga ng buong... Alam mo, Bongbong, kung ikaw, sumakay ka ng MRT ng Lunes, baka natadyakan ka. O yung mga pakaway-kaway mo na ganyan, sasakay kayo ng MRT, ang luwag-luwag. Tapos sasabihin nyo na para ma-experience. Puros pakitang tao lang yan, Jay. Oh, RJ. tsaka hindi nyo ba napansin dyan si Madam? Parang palingali-nga. Bakit? Hinahanap yata si Cheese. Walang wine eh. Palingali-nga siya dyan. Tapos meron... Malikot talaga siya. malikot talaga. Kasi sa mga nakikita ko din mga video siya abroad, ang hilig niya ganun ng ganun. Patalon-talon. Parang luka-luka. May kaibigan nung ganyan. Ano? Yung malikot, yung aligaga. May kaibigan akong ganyan. Nakulong na eh. Nakulong bago mag-rehab. Hindi, kaibigan ko yun ha. Yung sinasabi ko, kaibigan, nililinaw natin. Kasi Kaibigan ko yun. meron silang isang video ni Auntie Claire na inuumpog-umpog niya gano'n si Auntie Claire. no? Tapos meron pa siyang isang video na... Tanong mo kay Parang- ganyan yung mga addict dun sa Hindi, yung yung kaibigan ko. Kaibigan mo. Yung kaibigan ko na addict, na na-rehab. Ganyan, aligaga. Magaslaw, no? Oo, di ko alam. Ba't ganun Ganyan pala sila? mga Ang epekto tamang ng term ano, doon. no? Ha? Ganyan pala epekto. Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko kasi nakikita. Hindi, honestly, hindi ko nakikita yung pagiging aligaga ni FL. Hindi ko siya tinitingnan. Hindi ko makita eh. Kangkarot ang sasalita. Jay Guevara, yung 16-day siege na yan, kasi isa sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay yung human trafficking. Qualified human trafficking. Kasi dinidiscuss din ni General Torre yan kanina sa press conference niya na kasi nga si Harry Roque, paano gagawin. Kasi mabigat nga daw na kasi yung human trafficking. Kaya daw kailangan kaya nga ikaw daw ay ikukulong ng walang bail dahil mabigat daw yan. Kaya nga, dito natin malalaman na kabalbalan talaga yung kasong qualified human trafficking kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? 16 days silang nagstay doon. Wala ni isa man lang, Jay Guevara, na lumapit sa kanila para magsumbong na, I'm being held against my will. O ako'y kinukulong dito, ako'y tinatali, ginagapos, pinahihirapan. Wala naman lumapit sa kanila na ganon. And Jay Guevara, bukas yung gate. Hindi ba? So ano masasabi mo dyan doon sa kanyang statement ng qualified human trafficking? Yung mga ano niya nga doon yung mga sinabi niya nga doon, alam niyo may talagang sobrang kaya hindi ko na pinanood ng tapos yun eh. Parang ang sarap batuin ng TV namin pag ganun. Alam niyo, simulat sa poll, totoo sinasama ko na to sa panaginip ko eh. Uy, ano yan? Na maraming pinulong, maraming kinausap eh na mga matataas na mga opisyal sa mga dapat gawin kasi nga nasa playbook ni Marcos yan eh. Sa mga dapat gawin dapat ipagawa ni Marcos katulad niyan yung sa kay OJC, kay Pastor, kay Pangulong Duterte. So si Torre lang talaga ang talagang napili. Kasi kasing din yun ni Marcos. Talagang magkarugtong yung mga bitukan nila. So si Torre ang talagang kumuha ng na yun. At yung iba doon tumanggi halos lahat. Diba? Panaginip to ha. Ano oras ka nagising? Mga alauna din. Ay, diyan ako natulog. Oo. May napaniginipan ako pagkatapos niyan. Ano yun? Yung napaniginipan ko. Oo. Si Torre na daw yung PNP chief. Ay, nagwala daw yung mga ibang general. Ay, oo. Napaniginipan ko lang yan. Hindi ko alam kung, sabi ko sa panaginip ko, ay kailangan na nating kumilos. Ayun. Yung sa panaginip ko yun. Hindi, kanina pinapanood ko kasi yung speech niya. Yung mga mukha talaga nung mga... Wala nga, sobrang ang galit. Oo, yung mga mukha parang di maipinta. Yung joke niya, wala nga tumatawan ng mga general sa mga joke niya eh. And considering na kaya mo pang i-joke yung ginawa mong kabalbalan dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao, talagang wala ka ng kaluluwa niyan, partner, di ba? Tsaka yung yung sinasabi ko kanina. Hindi lang siya tumawa, pati yung mga media tumawa doon sa Isa pa yung joke media. niya. So yun noon pa man, set up na nila yan eh. Kaya ginawa ni Torre sa kay OJC at kay Pangulong Duterte, ang pangako sa kanya, yan na yun. Pagiging PNP chief. So nagsisimula pa lang, pinaplano pa lang nila yung sa kay OJC siege, just yung kay Pangulong Duterte, yan na talaga yung pinakabunga nun, PNP chief. So talagang preparado na yan. Kaya ganyan na lang talaga
humataw si Torre sa mga utos ni Marcos. Kaya ako naiintindihan ko na ginawa niya yun dahil sa pangarap. Eh, ang problema, nakuha niya na yung pangarap. Tapos, gagawin mo pang katatawanan yung isang madilim na kabanata na yan. O, di ba, ibig sabihin, hindi lang madilim, pati pagkatao nito. Pati buto nito, maitim. Jay, Tsaka ang pangit nito kasi sino pangit? itong nangyari kay Torre. akala ko naman. Ang pangit nito sa sa imahe ng kapulisan kasi isipin na lang na ng ibang kapulisan. Susunod na lang susunod ba tayo sa mali? Sa mga maling utos para lang maging PNP chief tayo? Para lang madagdagan yung ranggo natin? Naalala ko tuloy yung panaginip ko kagabi. Ano na naman yan? Lumusob si Traore. Sa- Kilala niya yun? Si Traore. Traore? Oo. Traore. Burkina Faso. Oo, lumusob. Ba't walang gumagalaw sa inyo dyan? Sabi. Ayun. Ang gaganda ng Oo, kaya tuloy siya na lumusob. Sana Hindi, napanaginipan ko lang naman yan. Oo. Parang sinalba tayo, boss. Parang gano'n. Sinalba yung Kasi presidente. parang, ganyan na lang ba talaga kayo? Wala nang iimik sa inyo? Napanaginipan ko. Sabi ko nga, gusto ko nga sana magtaas ng kamay. Naalala ko, hindi pala ako uniform personnel. Nagising tuloy ako. Kasi parang talagang sa mga speeches, yung mga speeches niya kanina, pero bilib ako sa kanya, the way he answers yung question, mas magaling siya sa interview, press con, kaysa kay BBM. Si BBM kasi sigurado mga 3 taon, baka nag-overheat na yung utak nun. Oo, kasi segundamano eh. Pero bilib ako kay General Torre, mga partner, magaling siyang sumagot talaga sa mga tanong. O mahusay. Pero isa sa mga hindi niya pwedeng i-deny yung pagdating sa search warrant at warrant of arrest. Again, pinasok niya yung Kingdom of Jesus Christ using warrant of arrest ng ibang tao at address ng ibang tao. Invalid, parang Invalid na yun. Nag-stay dyan. Kasi meron tayong rule sa search warrant. Diniscuss din yan ni Pangulong Duterte sa atin na kailangan ikaw matindi yung iyong kaalaman na siya ay nandiyan sa isang lugar na yan. Kahit na nasa loob ng compound, per property or per establishment, yung pagsisecure mo ng search warrant. So kung halimbawa sa property A, sa bahay na yon, pumasok kayo at wala, meron kang search warrant para doon specific sa sa bahay na yon, hindi mo siya pwedeng hanapin doon sa katabing bahay. Pero to seryoso na to Actually, tama yung tanong ng iba. Ganyan pala. Bakit walang nangyayari? Alam mo, yan ang problema sa presidential kind of system. Kahit pa paano, meron pa rin influence sa justice system. Sorry medyo masakit man sabihin, pero kasi sana korte ang ating kakampi, 'di ba, sa mga illegal na gawain ng executive branch. Ang problema, they can kaya ho nilang manggipit. Hindi ko sinasabing on this particular issue nagigipitin ng korte, pero in reality, ganun talaga ang nangyayari. May mga court na medyo natatakot o medyo may mga nai-influensyahan. Again, walang particular na issue dito. Pero yun kasi yung sana mabilis. Kasi justice delays, justice denied. So, dahil ang tagal, di ba? Parang, napaka-obvious na there's a violation. Dahil yung warrant, wala sa pangalan. And yet, ang tagal lang masabi nating managot yung mga hindi sumunod. Talaga problema natin. Kailangan natin ng overall na dito sa Pilipinas. Tsaka ito pa, mga partners, ang nakakatakot dito, baka yung ibang mga lower ranks or mga titirang mga colonel dyan, ito palang ginagawa ni Torre, pwede para tayong dito, ma-rewardan, pwede tayong ma-promote. Bad precedence. Oo, parang bad precedence. At ito pa, ang nakakatakot, kasi parang hinahamon niya yung mga PNP personnel na paramihan ng huli. So, paano ito? Yung ginawa ba ni Torre, gagayahin nila yung warrant of arrest? Kasi ang nakakatakot dyan, pagka marami nang nahuli, yung mga kasama mo, ikaw wala pa, gagawa ka ng paraan para makahuli ka. It's either it's legal or illegal, which is nangyayari yan. Kahit sa, sa kalsada, mga partners, nangyayari yan Yan yung tinatawag na kota-kota Mga partner sa kulungan, karamihan ng mga nakakulong, lalo na sa mga city jails,
yung karamihan dyan, nililitis pa lang yung kanilang mga kaso. Karamihan dyan, di pa nasisintensyahan. Yes. Karamihan dyan, biktima lang ng quota system. Yan ang sinasabi. Kaya nga alam ninyo, maganda sana kung hindi dinaya si Pastor Apollo Kibuloy. Yan yung isang babaguhin niya yung quota system. Kasi maraming nakukulong, sabi nga nila, hindi ba? Magpakawala ka na ng 10 kriminal, wag ka lang magpakulong ng isang Inosente. isang inosente. Ito matindi dyan. Ito matindi dyan. Ha? Magtataka ka kasi, yung mga media, nung panahon ni Duterte, pinupuna yan eh. Di ba? Kaliwat kanan ng batikos dyan, ng mga dilaw doon sa sinasabing quota-quota system. Naging issue pa nga yan sa Kamara. Eto, sinasabi niya yan, kesyo papalusutan niya pa na mananagot yan sa doon sa ng PNP, yung internal affairs nila. Pero Sila din yun eh. Oo, tsaka ganun pa rin eh. Paramihan pa rin ang dating. 'Di ba? Sabihin na natin kasi kay Duterte daw may incentives, cash, 'di ba? Dito, lantaran naman niya sinabi na may reward yung mga maraming mahuhuli. So ikaw, halimbawa, pulis ka na gusto mong umangat ang posisyon mo, o edi gagawin mo 'yun, 'di ba? Kahit ba sabihin nating mananagot ka sa batas o yung sasagutin mo yung sa internal affairs ng PNP, pero the mere fact na hindi naman po sa pero ang dali-dali hong magtanim eh. Ang daming gumagawa niyan eh, na mga tiwali na tinanggal na noon, di ba? Yung nagtatanim-tanim sila. Kasi non-bailable yan eh, pag tinaniman ka. Oh. So, ibig sabihin, kung nandun pa rin yung, sabi mo nang hindi cash, yung quota system na yon, reward. Oh, ibig sabihin, talagang may sabit pa rin. Bakit hindi pinupuna ng mga dilaw ngayon? At ng mga media? Jay, At may pinakamatindi pa dyan. ano yan? Unang-unang gumamit niyan talaga sa ginawa nila sa KOJC, si Abalos, di ba? Nasa tawag doon, plataforma ba yun sa kanyang pagtakbo. So pangalawa ngayon, etong si Torre. May pangatlo. Tatakbong presidente, nagpapakilala na ngayon si Risa Ontiveros. Gagamitin niya rin yan. Kasi tingnan nyo, lahat sila ginamit nila si Abalos. Kung ano lang yon, kung medyo sumipsip pa ng gusto kay Marcos yun, panalo pa yun eh. Pero hindi kinaya eh. So, tignan nyo yung nangyayari ngayon, ginagawa nilang achievement yung ginawa nila kay Pastor. So, maaaring gawin din yan ni Risa Ontiveros sa darating na halalan sa 2028. May ngayon, katulad niya, nag-iingay na naman siya na bakit daw na-delay yung impeachment. Kasi nga, ayaw niya makalaban si BP Sara sa 2028. Kasi nga tatakbo siya. Hindi siya magtatagumpay. Ako, okay lang yan. Basta, Risa, ilabas mo lahat yung mga ilalabas mo. Kasi may panahon ka. Merong ding lalabas. At mga partner, meron pang isang parang aso din dyan na alam ko, nakikinita ko, gusto nito maging vice eh. Yung natalo sa Caloocan. Kasi sinasabi niya, Tatakbo yun. Pwede daw. After a year, i-appoint yun as the LG Secretary, sabi niya. oh, Pero partner, meron akong nararamdaman na pumuposisyon na gusto mag-vice. Uy. Oh, may mga na. Actually, Si Aimee yan. ayun. Oo. Bawal bang banggitin? Kasi meron na dumadami na yung manganatics eh. Manganatics? Oo, yung Dalawa. dumadami na sila yung, kaya nga may pangalan na yan eh. Dumi. Dumi. Ano yung dumi? Ano yung ibig sabihin nun? Duterte Aimee. Dumi. Simulan na nila yun. Ngayon, Dumib as in Duterte Marcos? O Duterte Manga? Duterte Aimee. dumi. 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 Ang pangit, Hindi, kasi pangit yun. Dumi. Apelido pangalan eh. So maganda kung Apelyido sa apelyido. apelido sa apelido. Kaya nga Duma. Duterte Katulad Marcos, siya, di ba? Duterte Marcos o Duterte Manga. Balikan natin yung... Tanungin muna natin si Dada tungkol kay Aimee. Ba't di siya nagsasalita? Oo nga. Ay, manganatics ka na. Hindi, kasi alam May niyo. impluensya ka na ba? Balikan ni natin yung balitang yan. Sa halip na magbigay ng formal na tugon, tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang pagkakahirang kay General Nicolas Torre bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Si Paul Montibon sa balita. Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Opo,
Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang national and local elections 2025. Matapos ang halakhak, hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sara patungkol kay Torre. Matatanda ang isa si Torre sa nanguna sa sinasabing iligal na pagdakip at pagpapatapon sa ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa isinampang kasong crime against humanity. Habang ipinatupad nito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon noong bilang Pangulo ng bansa, makikita ang pagkaladkad, pagbabanta at kawalan ng respeto ng mga pulis sa dating Pangulo sa kabila ng kawalan ng due process sa ginawang pag-aresto sa dating presidente. Sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na ang pagkakatalaga kay Torre ay bunga ng pabor ng Pangulo at hindi nakabatay sa merito o track record nito. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon ng paglabag sa batas at paglabag sa due process na isinagawa ni General Torre laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kay dating Pangulong Duterte, nananatiling kontrobersyal ang kanyang mahakbang na labis na kinikwestiyon ng publiko. Nobody in the right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niya, hindi bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Sa kabilang banda, nabatid naman na pinaghahandaan na ng PNP ang posibleng pakikipag-ugnayan nito sa Interpol para sa posibleng pagdakip kay dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque. Bagamat wala pang tiyak na detalye ukol dito, pinaliwanag ni Torre ang kahandaan ng kanilang hanay sakaling kailanganin ang kanilang presensya at tulong. Kaugnay nito, may nararamdamang lungkot at awa si Vice President Sara para kay Attorney Harry Roque dahil sa mga kinakaharap nitong panguusig ng pamahalaan bunsod ng kanyang paninindigan para sa mga Duterte. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? Subalit naniniwala si VP Sara na kakayanin ni Roque ang lahat ng panggigipit na ginagawa ng pamahalaan sa kanya. Confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Attorney Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya at lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. O hindi ba mga partner, nakakatawa naman talaga yung balita na yan at talagang pinagtatawanan tayo sa ibang bansa kasi kalat na kalat yung mga videos na nilelecturean siya ni Pangulong Duterte kung ano yung mga tungkol sa yung batas tungkol sa yung pagpapagsusuko sa kanya sa dahig. Eh nakita natin wala talagang alam. Pero itinalaga mong PNP chief. Pero bakit pwede ba dadaan pa to sa sa CA? Wala akong narinig na ganun. Kasi may nagsalita niyan. Actually I think Jesus Escudero. Nabanggit niya isa sa mga agenda. So, ang sabi lang niya sorry. Nga pala, kalimutan ko. Hindi, yung Sabi nga ni Jesus Escudero, narinig ko yung appointment niya, mga appointment na mga sundalo lang ang nabanggit niya. okay. Walang Yung
yung halimbawa, coronel to general, mga ganon. Oo. Okay. Kasi parang ewan ko kung tama explanation may narinig ako nag-explain na parang civilian in nature pa rin daw ang PNP in a way kasi nga nasa ilalim sila ng DILG. So parang ganon. Unlike yung, kaya nga di ba may sariling mga sundalo. Ewan ko kung tama yung pagkaintindi ko dun sa nag-explain yan. Pero hindi dumadaan sa CA. Anyway, si-assume na natin yan. Kasi, imagine niyo kung ibang general yung nakaupo, walang gagawa nung pinaggagawa nito. Kasi walang sa batas eh. Ikaw dapat bilang isang alagad ng batas, magpatupad ka ng batas. Lahat ng pinagagawa nito, labag sa batas eh. Oo, labag talaga sa batas. Tsaka, wala partner, talagang ito ata talaga yung plano nila. Pero tayo, umpisa pa lang pagpasok pa lang doon sa KOJC, alam na natin kung anong patutunguhan ito. Magiging PNP chief, ito na nga, magiging PNP chief. Pero nananawagan din tayo sa mga polis. Kung hindi na kayo masaya sa ginagawa ninyo, ano pang ginagawa nyo? Bakit pa kayo papatay-patay? Alam mo, doon mo papasok yung istorya ni Major Traore. Major lang siya, 30 anyos. Oo. Talagang nanindigan siya para sa Africa dahil ang Africa patras. Sabi nga niya teka, sa atin nanggagaling ang lahat ng resources na kailangan ng mayayamang bansa. Bakit sobrang hirap natin? Teka, hindi pa naman daw tayo parang Africa Ayun na nga. Papunta na tayo ron. Aantayin muna ng mga Pilipino yan. Mga boss, ang Cambodia at saka ang Burma, nalalagpasan na tayo. Dating parang sa basketball na lang yata tayo malakas dito sa Asia hindi ba? Pero pagdating sa yung bansa talaga natin, ekonomiya, respeto ng mga kapitbahay natin mga bansa, wala na di ba? So doon, i-ano nyo yun i-research nyo yan. One of these days, i-discuss natin yung mga topic na yan. Importante yun. Kasi yung nangyayari sa Africa ngayon, ganun nangyayari sa Pilipinas Tayo, ang gagaling natin, magaling tayo mag-English, palakaibigan tayo, hospitable tayo, adaptable tayo sa lahat ng kahit sa modalin ng Pilipino, nag-a-adapt yan Pero bakit ganito ang Pilipinas? Tatlong lahi ang sumakop sa atin Hapon, Amerikano at saka Espanyol. Ganun kaganda ang Pilipinas. Bakit ganito ang Pilipinas? Ang gagaling naman natin, ba't ang hirap-hirap ng Pilipinas? Corruption, yan ang unang tinapos ni Hindi, kasi tayo pag masyado yung utak natin, yung culture natin, ugali, pagka puti o foreigner, parang nagpapasakop tayo. Yun ang tayo, kaya nagkakaproblema Halimbawa, pag magaling mag-English, matalino na ang tingin natin, kahit bobo naman. Di ba? May ganun tayong tendency. Kaya tuloy, anong ibig ko lang sabihin? Kaya tuloy, ang tagal natin before mag-react. Kasi nga, basta, kaibigan namin ng Amerika. Yun lang importante sa mga Pilipino walang sariling, kasi alam nyo, habang pinapakinggan ko yung kay si Traore nga, yung sa Africa, meron silang, pagmamahal talaga. Amin to, kami to, hindi to pwedeng pakialaman ng ibang lahi na. Ganun na sila Sa atin, ayaw namin sa China. Pero gusto namin sa Amerika. Isipin nyo kahit binabantaan na tayo na binibigyan na tayo ng mga pangit na review. Pangit na review yun Yung sabihan tayo na mag-ingat ng mga kalahi nila. Yes. Tapos pinahihirapan tayong pumasok sa bansa nila. And yet, bilib na bilib tayo. Kaya tuloy walang nangyayari sa May nakita akong TikTok. Pinag-ingat daw sila sa halos lahat ng lugar sa Pilipinas, pero sa Siargao daw hindi. Bakit kaya? Kasi yung mga kana, Ganun ba? yung mga kana, Andun? ang daming mga poging katulad ni Jay, ang mga boyfriend. Mga surfer, no? Try nga natin doon. Di ba tayo nakapunta ron Yung mga Amerikana, kaya Jay, mag-surfing ka na. Makakadali ng Amerikana doon Sige, pag-usapan na natin. Gusto yung pag-usapan. Pero ito, gusto ko bagitin. Di ba? Sabi nga ni Banat ba, yung China, ayaw yun, pero gusto natin sa Amerika. Tayo naman, Pilipino, pinamimigay natin yung kalahi natin sa ibang bansa. Dahil walang hustisya rito. Pero anong ginagawa? Pinapauwi si Roque. Pinauwi si Tevez. So, ano ba talaga? Walang hustisya o may hustisya? Kasi
Nagagalit sa'yo si Crisit, sabihin niya, kinukumpare mo si Tevez kay ano. napaka ano parang napaka double standard nila dahil kung wala talagang hustisya dito, hindi mo pagpipilitang iuwi dito sila Roque, sila Torre. Tapos sasabihin mo walang hustisya dito ay kayo nakaupo. Dapat kung wala pa rin hustisya ngayon, ang dapat kinakatay mo yung sarili mo kasi kayo nakaupo. Anong purpose nyo dyan? Kung Pero walang huwag kayo mag-alala. Inutil ka. Huwag kayo mag-alala kasi si Senator Amy nasa dahig ngayon at pangako niya, iuuwi niya si Ayun! Duterte. Iboboto ko si ano. Collab. Alam mo, mabait naman si Amy talaga eh. Boto. Hindi ko nga makaintindihan bakit inaaway niyo si Amy. Amy Natics. Problema niyo. Mamaya na yung Ano nyo nga? pagiging, Sige. Iboboto ko mamaya si na yung Amy. pagiging Iminatics mo. Pero ang sakit lang, nasabihan ka ni Basti na hindi kita binoto. Aray. Oy? Hindi naman talaga binoto. Sabi niya harap-harapan. Mismo. Kailan yan? Kay, kung di ako nagkakamali, kinuwento ni Roque na ganun nga, hindi naman ako pero hindi kita binoto. Pero may At- picture sila. At pang number, rank 11 ata si pinakulelat si wag Jaime kayo, Marcos doon. Huwag Sa kayo. Mindanao. Kwento mo. Kwento ko sa inyo. Ano yan? Kwento ko. Sige nga. Ito. Ah. Si Maharlika. Oy. Kasama ko yan sa LA. Shout out. Kasama ni Maharlika si Amy. Ipinresenta ni Maharlika yung kanyang testigo doon sa kidnapping sa Turkey. Yung distressed mother na Distress tinatawag. mother na tinatawag. Pinaharap daw niya kay Amy, pinakwento niya nung nangyari. Tapos, Sabi ni Amy, Kawawa ka naman. ay, hindi ka Sinabi. Walang assurance na you will get... mali ka dyan. Meron ka... Mali. May ibang kwento si Joey dyan. Sino? Si Joey De Leon? Hindi, si Joey. Tanong mo sa kanya. Sariling alam yun eh. Grabe naman yan, no? Pero ito, galing to kay Maharlika. So, parang si Maharlika, sinasabi niya, hindi pa rin nakukuha ni Amy yung tiwala niya. Kasi nga, katulad niyan, issue sa droga. Meron na naman silang pinapaikot na aamin na daw si Amy tungkol doon sa status na yon. Tayo naman, simple lang naman. Hindi naman dapat Ang kwento nun, may pinangako. Amy Natics. Hindi nga. Tatanggol mo eh. Sabi ni Spokes Harry, nangako daw doon sa GC nila na aamin na. So abang daw sila ng abang. Kasi hindi naman pala nangyari. Budol nga eh. Ba't Yan nga, naluloko? nabudol sila eh. Sabi ni Spokes Harry yun ha. Hindi ako nagsabi noon. Sabi niya, kinikwento niya yan doon sa kanyang live. Di ba tama? Kinikwento niya, sabi niya, meron daw silang GC. Tapos hanggang eventually, sinipa na nila si Amy doon sa GC. Something like that. Grabe. Parang yun nga Nakakahiya, yung no? naging Senador parang yun yung sinisipa naging, sa GC? Parang yun yung naging way na tanggapin nila si Amy. Oo, yung... Kaso, nabudol na naman sila. Yun ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi natin. Ito. Ako may ano lang. sige. Yung mga nabudol ba noon, na minumura kaming banateros dahil hindi kami naniwala kay Marcos, are the same people na nabubudol na naman ngayon. Tapos, kasi ang litanya ng mga nabudol before is, kasi may continuity. So ngayon, meron na naman silang another reason. Pero konti lang naman yan. Napansin ko, Konti Konti na lang. kasi, si Maharlika, alam niyo naman, di ba, naggano kami niyan. Wala namang problema ngayon eh. Ano pa rin siya kay Amy. Ilan lang yan. Pag tinignan mo sa comment, di ba, itong nakarang weekend, nag-post tayo. Yung mga nagre-react, walang mga muka. Walang. Mga troll. I-check mo. Yung mga nagre-react na sabi, pasalamat kay Amy. Walang mga puro troll. Yung friends nila. Ang may mukha lang si Joey. Pero kanina, yung Marquez? Hindi ko, sandali hindi ko tinitira si Joey pero siya lang yung nakita kong talagang Legit account. Legit account na talagang todo-todo sa pag-push kay Amy. Wala namang problema, okay lang naman yun. Ba't pa kasi pinupush? Nanalo na eh. Ano pa ba Hindi ko rin kailangan alam ba't nila? niya pinupush si Amy. Parang nga doon saya, sa 2020. Tatakbo Anak kasi. ng tinapay, para pala si Darian yan. Gusto si Tory mag-vice president. Luck lang to. Si Darian? Oo, sabi niya si Tory daw, pwede mag-vice president. Nako po. Pero ako na nag-iinip ako. Ang layo-layo pa eh. Eto na. Magtrabaho muna sila. Boss Day,
may panaginip ako dyan. Panaginip, Oo, baka mamumot dyan yan, kay Amy Marcos. Sige. Ang pinaka-rule kasi talaga ni Amy, yan nga, mag-away-away sila magkapatid para pamukain sa tao. Tapos, para makakuha ng impormasyon at mangyayaring makaka-prepare agad yung administrasyon. Hindi kayo nakalata. Parang spiya. Na tung dalawang issue na niluto ni Marcos, bigla parang prepare na sila sa mga darating issue dito sa administrasyon. Parang inuunahan na nila. Kasi una-una, sa BICAM, di nila alam yun na makakalabas. Hindi sila prepare. Diba? So ngayon, yung mga lalabas ngayon na issue, nakapag-prepare na agad sila. Katulad na lang yan, yung sabi niya, may kipagbate, tsaka yung pagpaparesign sa mga cabinet. Isa sa mga diversional tactic nila yun. Iba ang basa ko. Kasi marami nagsasabi dyan na ano masasabi nyo kay Sara Duterte, kay BP, bakit niya binibitbit si Amy? Ako, ang basa ko, it's the other way around. Di ba sa'yo, parang sinasabi mo, si Amy ay nagiging spy. Ako, it's the other way around. Sorry sa term, pero ginagamit na ni BP Sara Duterte si Amy. This time, siya na ang gumagamit. Kasi sa optics ng mga iba, mga dilaw, mga media, so sino man, ang pangit tignan. Okay, yung pagpasok ni Amy sa mga Duterte, ang pangit tignan. So feeling ko, yun ang ginagawa ni BP Sara Duterte na pinamumuka sa ibang tao na tingnan mo kahit kapatid mo pinandidirian ka na. Although, hindi pa rin niya ina-admit na totally na kapatid niya may kasalanan sa lahat. Pero, ginagamit na niya ngayon. Ako nga, I'm waiting na darating yung panahon, ilalaglag ng todo ni BP Sara. Pero kung sakaling mangyari yan, nilaglag nga ni Sara si Amy, ano kaya masasabi ng Manganatics pagka at that time, nangyari na yan? Doon pa nga lang sa di ba sir, yung sinasabi niya na nandito kami para tulungan makauwi si Pangulong Duterte, di ba? Kay Kaufman binara na siya agad. Wala siyang tulong. Bakit ba kasi inaaway niyo si Amy? Ayaw niyo ba mapauwi si Pangulo? Hindi, alam mo Gusto kung na nga niyang pauwi na nagagalit pa kayo sa kanya. Kasi sa akin, nararamdaman ko, pumuposisyon na siya for possibly, pumuposisyon na siya for 2028. And can you just imagine, maging vice president yan sa 28? For sure, tatakbo yan 2034. Hindi, ang tanong dyan, napanood niyo ba yung video Ano ko? ka ba, Coach? Marcos na naman! Hindi. I-impeach nila si BP ulit? Napanood niyo ba yung video ko? Kung hindi, panoorin ninyo. Kasi Maganda yung video ko. Mas maganda Panoorin niyo yung video ko. Hindi, pinaliwanag ko kasi yung kung bakit ginagawa ni Amy yan at kung bakit walang silbi si Amy doon sa argumento ng abogado doon sa ICC. Okay? Pinaliwanag ko dyan. Ang pinakamaliit, maikling paliwanag lang po dyan ay yung salitang jurisdiction. Wala yon sa hearing ni Amy. The jurisdiction itself, na meron bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi kailangan ng hearing ni Amy. Simple lang naman yung jurisdiction. Wala ng jurisdiction ng ICC sa atin because we are no longer part of the ICC. Anong pagbabasihan? Anong ebidensya? The law itself, yung mismong Rome Statute, nandun na mismo. Walang silbi yung mga hearing ni Amy. We are thankful dun sa hearing ni Amy, pero evidence, hindi yon magagamit. Kasi, yun ay kung sino yung nagkasala sa Pilipinas. Walang pakialam ang ICC kung sino nagkasala sa Pilipinas. Ang pakialam nila, yung jurisdiction. Meron ba itong jurisdiction sa amin? So kitang-kita talaga sir na yung hearing na yun, ginamit lang talaga niya para dun sa mga target niya bumoto sa kanya. Ayun. Yun na talaga. Yun na talaga yung Pero ayun na purpose nga, nun. nandun na tayo sa mga partner. Tapos na eleksyon. Nanalo na yung mga kumag na yan. Ang dapat natin ginagawa ngayon, kesa pabanguhin natin yung papel ng mga yan, singilin na natin sila. Nung pinangako nila. Sa mga ipinangako. Tama, Hindi partner. ka pala. Nanalo na nga, naningil ka pa. Ayun na nga. Hindi Bawal ba? maningil daw. Kahit hindi ko binoto yan, katulad nung kumpare kong si Baste, hindi niya binoto yan, sisingilin pa rin natin yan kasi taxpayers' money ang ginagamit ng mga yan sa kanilang Katulad ng pinangako dati ni Amy, papatungkol dyan sa automated counting machine. Diba? Siya yung unang-unang
nagsalita dyan, natututulan niya yan. Pero eto na, nakaupo na siya. Nagkahalalan ulit. So pangalawa na to. So bakit Kami niya biglang... naman gusto. Isa-isa lang Biglang naman kasi. bigla niyang nawala. Di kailangan yun eh. Pinaglalaban natin at ni Kapatid Pastor. nata, si Joey ata ito. Isa lang kasi. ang dami Kasi naman. yan ang nirereklamo ni Joey noon eh. Nung umakit ako doon sa kanya, ang demanding daw natin kay Amy. Dapat lang maging demanding tayo kay Amy. Halal ng taong bayan yan eh. Ako lang sa akin Hindi gusto- sana nanalo yan. Hindi kami magdidemand. Kahit ano yan eh. Kahit matumira yan sa Imburnal eh. At manalo ng 80,000 pesos yan. Okay lang. Wala kaming pakialam. Pero nanalo yan eh. Oo, kailangan singilin, partner. Kung ano yung pinangako niya, papansin ko si Amy Marcos parang intro voice. Puro intro lang eh. Magpapaimbestiga sa ganito, maghihiring sa ganito. Hindi ba natatapos? Wala naman napapatunayan. Wala naman nakukulong. Joke ng banda yan, ah. Puro joke lang eh. Puro joke lang lagi. Banda ang joke yan, ah. nangyayari. So wala napapatunayan, wala nakukulong, wala nananagot. Ito yan. Oo, totoo. Ako isa lang hihingi ko kay Demanding Amy. nyo kay Amy din ha. Ako, isa hihingi ko kay Amy. Ano yun? Ay, binatics ka. Uy. I-call out niya yung kapatid niya na ang tanong kasi dito ng taong bayan na matagal nang hinihingi, bangag ba si BBM or hindi? So i-call out niya. Sabihin niya lang, yes, bangag. Or no, hindi siya bangag. Pwedeng dati. Ngayon hindi na. Pwede, may posisyon siya. Hindi yung tatahimik lang siya. Dahil dapat nakikinig sa taong bayan eh. Yan na yung matagal na gustong malaman ng taong bayan. Gusto rin natin malaman, makita na kino-call out ni Amy. Di ba pwedeng Yes or gupitin na hindi? lang yung buhok ni ano? Pero alam mo sana, wag lang si Amy ha, lahat ng senador. Oo, tama. Kasi masyado naman kayo, si Amy lang inano nyo eh. Si Amy lang yung pinipinpoint nyo eh. Dapat lahat. Oh, si Marcoleta. Kahit Diba, yung siya ang kampin unang natin. siya ang unang naglabas ng offshore accounts di umano. Ni Garcia, dapat matuloy yun. Si General Bato, si Senator Bato, dapat matuloy yung hearing ng KOJC. Yes. Kasi maraming ano ron, maraming butas pa ron. Hindi pa, ano yun, hindi Tama, pa tama. natin na sosolusyonan Kasi yan. Oh, si si Bam Ki- tsaka si Kiko, hindi Si mo Kiko ma- Pangilinan. Si Kiko, kailangan ano niya, kasi agrikultura yung pinangako niya eh. Oo, kailangan ano niya yun, magawa niya yun. Si Bam naman, ewan ko, free tuition fee daw, kanya daw yun eh. Oo. Kabataan Oo. sila eh. Ewan ko sa kanya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero lahat ng mga yan, ng mga pinangako ng mga senador na yan, binoto mo hindi, considering na nandiyan dyan na yan, dapat, ano yun natin, singilin natin sila. Correct. Si Soto, di ba? Hindi daw kukuha ng sahod. Oh, yan. Tsaka si yung manual Tito ba, counting. sumahod na. Kasi sabi niya, hindi raw siya sasahod. Ibibigay daw niya sa mga, ewan ko saan niya ibibigay. Sa mga ano daw, Scholar. Scholar. Yan, dapat Tsaka isa, Parang ano, si Banat manual ba yan? Maraming counting. scholar eh. Oo, manual recount. Tama si Ay, Jay. yun ano, no, yung Ayan, manual count. yung madugtong ko lang yung sinabi mo, parang tutol ako dun. Saan? Sorry. Doon sa parang call out ni Amy Marcos na adik kapatid niya o magpa-drug test. Alam mo kung bakit? Sa kapal na ng mukha ng mga Marcos, pwede nilang gamitin yan para pangpabango na naman. Para makakuha sila ng ano, ng simpatya sa mga tao. Baka sasabihin na naman ni Amy Marcos na, oh yan na, ginawa ko na yung gusto nyo, boto nyo ako. And para sa akin kasi ano na tayo eh, masyado na tayong binubulag ng mga Marcos. So kapag ginawa niya yon, alam naman na natin na palabas lang nilang Oh, dalawa. magkaibang Marcos nga eh. May Marcos na natuto at may Marcos na no comment. Sabi niya, Oh, Nako, sino yung natuto? Natuto na ang kabulustugan. si Sandro. siya daw. Pero sana naman, mga kababayan, huling Marcos na yan. Diyos ko naman. Oo. Huli nyo na yan. Sa lahat ng sinabi mo, simula kilala kita. Yan ang talagang pinakagustuhan ko. Last na Marcos na yan. Kasi, Akala ko, hindi na sinabi kong gwapo ka, hindi mo nagustuhan yun. hindi. Oy, pero mga netizen natin, I get that tuwang-tuwa all the sila time. sa bagong setup. Yun, no? Ay, Siyempre, Sabi na congratulations thank you daw sa lahat Banateros. Kaya ganito ako ng ganito. Kasi si Banat Bay, Di pag makita. kumanyan ako, yung anino ko na tatamunan si Banat Bay. Hindi, maganda tong bago setup. maganda. Lalo na pag may mic na nakaano na. Pag hindi na wired yung mic. Kaya kung ayos na yung sapatos mo. Kasi kitang-kita, oh. Okay lang yan. Oh, di ba? Pag naayos na yan. Tsaka dapat may picture dito yung presidente. Si Mark. Tapos dalawang kandila. Presidente ng Burkina Faso. Wala akong sinabi. Sige na, mag-ano na tayo, last message na. Jay, paring RJ.
Brief. Ayun, at mga kababayan, Salamat po. thank you po. Wag mo i-distract. Mga kababayan, at maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa aming bagong setup. At patuloy pa rin tayong magiging tapat sa mga sinasabi natin. At syempre, babantayan natin yung mga ulupong na tinatawag natin na papetiks-petiks lang sa gobyerno. Yun. Jay Guevara. Yun, no? At katulad yan. Oh, panaginip ka ng panaginip. No? Tulog ka ng tulog siguro. Sige, hindi na ako matutulog. Yung mga yung mga nanalo ng mga bagong senador, yan yung palagi nating kalampagin para talagang pag-usapan yung mga mas makakatulong pa para sa bayan natin. Master Judea. Sa atin, bago man ang ating setup, pero hindi magbabago ang ating pinaglalaban. Paninindigan natin ang ating prinsipyo at kung saan ang tama, doon tayo pupunta at yun ang ating gagawin. Parang lagi nasa rally to. Oo, kailangan talaga. Si Master Judea, parang congressman yan. Lagi Naalala ko tuloy si Ka Eric. Si Ka Eric para magrarally kami sa labas eh. Kailangan malumanay lang. Parang si Cheese. Ano ba yung tawag doon? Makata ba yun? Makata. Ganyan talaga mga taga-Bicol. Parang si Cheese to eh. Akala ko si Saldi ko eh. Ako naman, Hindi yung taga-Bicolano. Hindi. Ako naman ay maraming salamat Panateros sa inyong pagsuporta sa aming programa. Yun. Mas malulupit na mga kwentuhan pa. Medyo hindi na tayo yung format natin parang balita. Yung format natin talagang discussion na yung mga issues na topic na talagang mainit at maraming salamat sa inyong yung mga positive na comments. Maraming salamat. Mas gagalingan pa ng Panateros. Concholi? Sa akin, may mga nagsasabi sa akin, nababalitaan ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, no? Kayo na maghusga kung totoo o hindi. Kasi medyo may gulo na daw, di umano sa kamera. Na talagang nagkokontrahan na daw itong speakership dyan. So pinagtatalunan na yan at maraming hindi masaya na dito kay tamba kay Martin Romualdez. No? So, may ganun ang issue. Hindi ko alam. At abangan nyo na lang kung ito yung magkakatotoo. Pero ito kasi, yung iba nababalitaan ko mismo sa mga congressman. At kung gusto nyo malaman kung sino-sino ito, mamaya sa vlog ko. Sa lahat ng sinabi mo simula nung nagkakilala tayo, yan ang Maganda, oh. Magaling ang Iba rin to eh. Ano naman masasabi mo? Siguraduhin mo na maganda yung sasabihin mo. Billionaire mindset. Delicates to. Delicate. Anyway, supportahan nyo lahat ng programa ng SMNI. Nandyan yung Birada at saka yung, ano ba isa? Yung Bigwas Agila at Birada Agila. So, merong Banateros, nagkaroon ng Bigwasero, Oo. at At saka saka Biradero. Biraderos. Di ba? May isa pa, lalabas. Burateros. Ha? Ano yun? Lasinggero. O yung meaning. Lasinggeros. Isumbong mo kay Amy Marcos. Lasinggero. Oo nga. Buratsero, hindi bastos Oo. sila. Lasinggero nga. Ano ba akala nyo? Hindi ba kasi isipin nila? Lasinggero ibig sabihin no? Kayo naman. Ano tayo sa Bicol eh? Di ba Bicol yun? Bicol. Kayo talaga, oo. Anyway, yun lang. Asahan ninyo ang Banateros ay kakanta na para tayo may mikropono. Ngayon at kailanman. Dapat sa'yo to eh. Singer kasi ito, tsaka itong dalawan to eh. So, anyway, maraming salamat. Hindi, bakit? Ang dami na kasi nasirang mic ni Jay. Ang laki ng ang laki ng sakop ng Pati yung upuan nasira nito. Grabe, no? Anyway, kita-kita po tayo uli, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Pai. At ako naman po, si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Ako naman po si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po, si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas natin natin mahal. mahal.